Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Junjun, at noong bata pa ako, akala ko ang pinakanakakatakot na bagay sa mundo ay ang bumagsak sa klase. Lalo na sa Filipino. Kasi alam mo na, pag bumagsak ka sa Filipino, parang ikaw na ang pinakawalang alam sa lahat. Grade 11 ako noon sa Quezon City High School. Bagong-bago pa lang kami sa senior high, kaya medyo kabado pa sa lahat ng subjects. Pero ang Filipino, iba. Kasi ang prof namin, si Ma'am de la Cruz, halos 1 taon na siyang hindi pumapasok. Alam niyo yon, parang may sakit na matagal na. Tapos may pumalit sa kanya na hindi namin kilala. Hindi siya nagpakilala, pero nagtuturo. Ang weird lang kasi ang tahimik niya. Basta magsusulat lang siya sa board, tapos magbibigay ng activity. Walang kausap, walang ngiti. Pero ang nakakatakot, doon nagsimula. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Napansin ni Junjun ang kakaibang katahimikan ng kanilang bagong propesor. Isang katahimikan na unti-unting lumalamon sa buong klase, kasabay ng bawat pahina ng aklat na binubuksan. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Isang araw, kailangan na naming magpasa ng aming mga final projects. Isang sanaysay tungkol sa kahalagahan ng wika. Pinaghirapan ko talaga yon. Kaya kinabahan ako nung ibalik na ang mga papel. Junjun, tingnan mo to. Bakit 75 lang grades ko? Ang taas ng grades mo. Teka, ano nang sinasabi mo, Sarah? Tingnan ko nga. Ang taas ng grade mo, Junjun. 95. Paano mo nagawa yan? Ano ka ba, Sarah? 88 lang ako. Tingnan mo. Ano? Hindi. Sino tong nag-check nito? Hindi naman yan sulat ni Ma'am de la Cruz o nung kapalit niya. Nga. Ang gulo naman. Sino to? Ano nang nangyayari dito? Ang baba ng grades nyo. 65 lang ako. Si Mike yan, kaklase namin. Isang malaking gulo ang nangyari sa grade 11 Filipino class. Iba-iba ang sulat. Iba-iba ang grades. At magtiwala kayo, kailangan nyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Kinabahan na kami. Nagtanong kami sa ibang klase na Filipino rin ang subject. Pare-pareho ang kwento. May pumalit kay Ma'am de la Cruz, pero tahimik lang at iba-iba ang sulat sa mga grades. May ilan pa ang naka-70 at 75. Pero karamihan bagsak. Ang mas nakakakilabot, nang tanungin namin ang aming teacher sa advisory, si Sir Reyes, tungkol sa prof namin sa Filipino, nagulat siya. Sir Reyes, sino po ba talaga ang prof namin sa Filipino? Si Ma'am de la Cruz po ba o yung nagpapalit sa kanya? Teka, Ma'am de la Cruz? Wala nang Ma'am de la Cruz. Po. Pero po. Mga bata, si Ma'am de la Cruz ay matagal nang wala. Namatay siya sa sakit noong nakaraang taon. Hindi po, Sir Reyes. May teacher po kami. Nagtuturo po siya. Nag-check ng grades. Ano nung pinagsasasabi nyo? Sino? Wala namang nagtuturo sa inyo sa Filipino, 1 taon na kayong walang propesor sa subject na yan. Ang grades nyo ay kinuha sa inyong mga nakaraang project at assignments na naiwan ni Ma'am de la Cruz bago siya nagkasakit. Pero po, sir, may nakikita po kami, may nagtuturo po sa amin. Lumalabas po siya sa faculty room. Hindi nyo ba nakita ang memorial sa faculty? May litrato doon ni Ma'am de la Cruz. Namatay siya noong nakaraang taon. Pagkatapos ng usapan namin ni Sir Reyes, tumakbo agad kami sa faculty room. At doon, sa isang sulok, nakita namin ang isang memorial. May litrato ni Ma'am de la Cruz. At ang nakakakilabot ay ang petsa ng kanyang kamatayan. Eksaktong 3 taon na ang nakalipas.
Hindi na kami bumalik sa klase na yon. Hindi na namin hinanap ang mga sulat sa aming mga papel. Hindi na kami nagtanong kung sino ang nag-check ng aming mga grades. Basta ang alam namin, ang prof namin sa Filipino, ang prof na nakikita namin na nagtuturo sa amin araw-araw, ay matagal nang namayapa. Simula noon, tuwing dumadaan ako sa koridor patungo sa aming dating classroom, ramdam ko pa rin ang presensya niya. Sino nga kaya ang nagbibigay ng mga grades sa amin noon? Sino nga ba talaga ang nagtuturo sa kanilang klase? Ang mga grades ba ay galing sa isang kaluluwang hindi pa nakakaalis? Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.